Hello everyone at welcome back sa ating PHP tutorial video series. And for today's video, pag-uusapan natin ang panibagong topic ng ating lesson for today, which is yung ating looping and dynamic display. So for this topic class is i-discuss ko sa inyo kung paano natin ipo-pull out yung ating mga records, say for example, sa ating database, which is for this one, magpo-focus naman tayo sa ating mga products, okay? So, dito sa ating e-commerce website, so naggawa tayo ng ating product records or product tables na may mga records, okay? And then, ang gagawin natin is ipo-pull out natin itong mga records na to nang sa ganun is ma-display natin sa ating website, okay? So, technically, paano ba ang gagawin natin for this one? So, ang unang ginawa ko is gumawa ako ng isang PHP file, okay? Which is dito. Itong PHP file na 'to na kung saan meron na tayong products. Okay, so subukan nating i-access. Kung mapapansin niyo class, itong products page natin is nagko-contain ng static element or static web page. So pag sinabi nating static web page, ibig sabihin lahat ng ito is hard-coded mula sa HTML and CSS and Bootstrap. Okay? So para makagawa tayo ng dynamic content dito sa ating webpage, definitely kakailanganin muna natin ng static kasi ito yung gagamitin natin as a template. Okay? So dito natin malalaman kung paano tayo makakapag-design ng dynamic content sa ating static na webpage. And kung mapapansin niyo, meron tayong navbar dito. Okay? So if in case class na kailangan nyo ng template for this one, so pwede naman kayo kumuha ng reference sa Bootstrap. Okay, so make sure lang na nakakuha na kayo ng inyong pang CDN or pang download ng Bootstrap. So pwede nyo i-access using the getbootstrap.com. So for the navbar, okay, so ilan sa mga components na Bootstrap na gagamit natin for this one is the card, which is itong particular na nakikita nyo for the uh, products natin na i-display. Okay? So, for the card, so ang ginamit ko for this one is itong portion na to. Okay, na kung saan equal yung parts ng height ng mga cards. Okay, so regardless kung gaano kaliit or kung gaano kahaba yung content na gagamitin natin for this one, so pantay-pantay lang yung height nila all throughout sa ating content. Okay? And then, of course, gumamit din tayo ng navbar natin which is nandito yan. So, for this one, again, ang ginamit ko is yung navbar na may drop-down drop-down list. Okay? Kasi, ito yung pagkukunan natin ng mga data natin sa ating database. Okay? So, kung paano natin ginawa yan, so dito sa ating text editor, kung mapapansin ninyo sa ating products.php file, okay, so ang tanging pinaka-PHP code lang natin dito is yung connection natin with the database dahil mamaya gagamitin natin yan. And of course, yung ating session. Okay? And then the rest are HTML code. Kung mapapansin niyo dito sa navbar, again, kinapi ko lang yung code doon sa ating Bootstrap and then gumawa lang tayo ng konti nating modification. Say for example, para sa ating e-commerce shop. And then, kung mapapansin niyo dito, gumawa tayo ng home. Baka bumalik tayo sa ating pinaka-homepage. Although wala pa naman tayong homepage as of now. And then, the products or yung ating products. So, dito natin i-display. Okay, yung pag-filter natin ng products. Kasi ang mangyayari dito, class, kapag kinlik ko yung all products, so ibig sabihin, randomly, ma-review natin yung lahat ng products na yan. Okay? And then for the next one is yung laptop. So, ibig sabihin, kapag kinlik ko to, ang makikita ko lang ay yung ating mga laptops. Okay? And of course, the third one is yung mobile phones. Ibig sabihin, lahat lang ng mobile phones ang magdi-display. And of course, the smartwatches kapag ito lang yung kinlik ko. So, lahat lang ng smartwatches ang madi-display sa ating front end.
And of course, kukunin din natin yung credentials ng ating user. Okay, so itong particular username na text na to is papalitan natin mamaya ng username ng kung sino man ang magla-login sa ating website. Okay? Then of course, yung ilang details na meron siya like the account, the orders, and then of course kung paano tayo mag-log out. Okay? So for this one, kung mapapansin ninyo, everything is static. Okay, so paano ba natin ginawa to? So from the drop down, obviously, ah minodify lang natin para sa ating example na e-commerce shop. Okay, and then yung drop down menu natin, which is yung ating all products, the laptops, the mobile phones, and the smartwatches. And of course, para sa ating username, so mamaya gagawin nating dynamic itong portion na to. And then, the my account, the my orders, and then the log out. And then, for this one, the container. So, gumawa tayo ng container. And then, we declare the display to and text center para dito sa ating our products, which is, ito yon. Okay. And then, of course, yung ating pinaka-card. Okay, so again, for the card, gumamit tayo ng row dito na kung saan meron tayong one row dito na kung saan pwede natin siyang hatiin into 4. Okay, so kung mapapansin ninyo dito, we have 4 columns sa ating row. Okay? And then the G1, ibig sabihin yan yung spacing between the grid. Although hindi nyo makikita dito on my end, pero yung spacing ng grid from this point up to the second one is maikli. Okay? So the higher the value, mas lalawak yung spacing or pagitan ng grid per card. Okay? And then, the next one, so since hahatiin natin to into 4 columns, okay? Or 4 columns sa isang row, so we display the margin bottom of 4, which is dito. Okay? So yung bottom margin natin from one column to another column. Okay? And then, so with this, we declare the card na gagamitin natin para sa ating bootstrap card, which is this one. And then the H100, ibig sabihin, yung height niya, depende sa kung gaano kahaba yung mga succeeding description natin. And of course, yung ating borders, again, borderlet ang ginamit natin para hindi kita yung mga borders in between the grid. Okay? And then, of course, yung ating images. So, class for this one, so ang source ng image natin is again, nandito sa ating htdocs, then under the e-commerce file or folder, then meron tayong another folder for this one, which is the images folder. Okay? So, sa loob ng images folder na to is nandito yung mga images natin for our products. Okay? So, this one, mamaya i-discuss ko sa inyo kung paano ba ang tamang pagpapangalan dito. Okay? But for the meantime, dito natin kukunin yan, which is images, say for example, Apple MacBook Air M2. Okay, so this one. Okay, then make sure na tama yung inyong file extension name. Kung makikita ninyo, the item type which is PNG file. Okay, so PNG. Okay, and then, so mamaya ituturo ko din sa inyo kung paano yung tamang declare or paggawa ng consistent sizes ng images natin. Okay, so proceed muna tayo. So image top, yung ating image for the card. Of course, we also have the card title, which is ang magiging display natin for this one is yung pinaka pangalan ng ating item, which is the product name sa ating database. And then, yung price na nakikita nyo dito, for the meantime, 10,000 ang nakikita nyo dyan, but for pag kinuha na natin sa database yan, itong pagbabasihan natin, the price field. Then of course, yung text na nakikita nyo dito will be
equivalent sa ating pinaka-description. Okay? And then for the images is itong image file, okay, or image na field which is naka-declare lang to class as varchar. Okay, so varchar lang ito. And then you have to make sure na kung ano yung pangalan, okay, yung pangalan ng image ninyo dito sa database will be the same as yung pangalan ng image for the file na nakasave sa inyong image folder. Okay, so kasi ang gagawin lang natin is tatawagin lang natin ito. Okay, so using the database, tatawagin natin yung file name niya nang sa ganun is madali natin madi-display on this front end. Kung mapapansin nyo dito din sa ating image source. Okay? So, ganyan kasimple lang yung gagawin natin for the images. So, for this one, paano natin ngayon masisigurado na consistent yung sizing? Kasi kung makikita nyo class, for these laptops, okay, so consistent yung sizing niya. Walang mas liit, walang malaki. Okay? Kung mapapansin nyo naman, on the other row, yung sizes ng mga phones natin, which is hindi natin or hindi tayo gumawa ng consistent size, is kung mapapansin ninyo, mas malaki itong isang phone na to, then maliit itong isa. Okay? So, paano natin ma-achieve yan? So, for this one, gagamit tayo ng ating Canva. Okay? So, kung bubuksan natin yung Canva, kung saan ako gumawa, okay? So, ang gagawin nyo class is, una, mag-open kayo ng file or gagawa kayo ng template sa Canva, and then you have to set yung mismong consistent size ninyo all throughout. Okay? So, kung mapapansin ninyo, for this one, nag-declare ako ng 500 by 500 pixel na size ng ating Canva. Okay? Then, ang gagawin nyo lang dyan is, of course, i-drag nyo lang yung image or again, i-upload and then ilalagay nyo lang dito. Okay? Then, automatically, lahat na magagawa nyo dyan, okay, so, pwede nyo i-resize based sa inyong gusto. But again, dapat is nasa loob lang siya ng pinaka-working area ng ating template sa Canva. Okay, then ang gagawin nyo dyan is, of course, ida-download nyo to. Okay, so once downloaded, then ibabalik nyo siya doon sa ating images file. Okay, kaya kung mapapansin ninyo, pag dinownload nyo to, automatically PNG yung kanyang file extension name. Okay? Kaya mamaya is babaguhin din natin yung ibang file natin or ibang images natin nang sa ganun is magkaroon tayo ng consistent na file extension name. Okay? Now, if okay na kayo sa inyong pinaka-static design ng inyong website, okay? So, the next part na gagawin natin is, of course, gagawin na natin siyang dynamic. And magagawa natin yan kapag nakuha na natin yung pinaka-query natin na maglo-loop itong mga display natin mula sa ating database. So, hopefully class, may natutunan kayo for this one. So, sa next video, pag-uusapan natin ang pagpapatuloy ng ating topic for this video tutorial. So, kita-kits on the next one.